Good morning po sa lahat. Bago po magsimula, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, siya naglalanglang langit at lupa, maraming salamat po Panginoon, lalo na po sa dakilang pag-ibig sa krus na pinakita. Kami po ay naligtas sa aming lahat mga kasalanan. Kami noon ay nabubuhay ayon po sa aming kalooban, ayon sa aming kagustuhan. Subalit, ibinigyan niyo po kami ng pagkakataon at habag upang mapakinggan po ang inyong salita. At kami po ay yung pinigil patungo sa pagwasak sa impyerno. Kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, yung kaligtasan ng aming kaluluwa. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami ng lubos dahil kami po ay patuloy po yung ginagabayan at iningatan sa aming pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Minsan po nakakaranas po kami ng pag-uusig at paghihirap at minsan po nangihina. Subalit hiling po namin na tulungan niyo po kami upang mapalakas po kami upang magampanan po namin lahat ng aming mga gawain sa kabila po ng mga sitwasyon na nangyayari po sa aming pamumuhay. Kaya Panginoon, hiling po namin ngayon po, pag-aaralan po namin patungkol po sa 10 utos, ay hiling po namin, ingatan po ninyo kami at gabayan at tulungan niyo rin po ang inyong tagapagsalita upang mayag po niya yung naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Okay po. Yung ating pong pag-aralan ay binigay ng Diyos yung 10 utos. Hindi lamang po sa mga Israelita, maging din naman po sa atin. Ang 10 utos po ay ito po ay kailangan natin pag-aralan pagkatapos po natin maunawaan ang kaligtasan. Ang layunin po ay para malaman natin ang kahulugan ng 10 utos at malalaman din natin ang batas ni Kristo at ang maging masunurin sa batas ng Diyos. So, binigay po sa atin ng 10 utos upang ito po ay malaman natin kung ano po tayo sa harapan ng Diyos. Dito po, tinawag ng Diyos si Abraham at ginawang bansang Israel at pinagpala niya ito. Kaya sa pamamagitan po ng mga bansang, sa pamamagitan po ng mga angkan ni Abraham, so sila po ang pinagkatiwalaan ng pagsulat ng Biblia, kasama po dito yung 10 utos. Pagkatapos ay maingatan ng Diyos ang mga ang bayang Israel mula sa bansang Ehipto hanggang sa makatawid sa dagat na pula. Sila ay naglakbay sa ilang na may mga hinanaing kay Moses at kay Aaron. Tapos po nila may labas sa bansang Ehipto. Subalit sa pagtawid po nila sa dagat, marami po silang mga reklamo dahil sa kahirapan, sa pamumuhay, pangangailangan. At kaya palagi na lamang si Moises nakipagsangguni sa Diyos. Maraming mga paalala din naman ng Diyos na binibigay sa kanila sa pamamagitan ng ni Moises. Subalit sila po ay minsan, madalas po sila nagka-problema itong pamumuhay nila dahil nakakalimutan nila yung mga papahala ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila dahil po sa kahirapan o ilang sitwasyon. Naging matigas ang kanilang mga puso o ulo at hindi na nila ginawa ang alinsunod sa mga sinasabi ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Kaya't ang Diyos ay bumaba mula sa bundok ng Sinai at tinawag ang Panginoon si Moises upang ibigay sa kanya ang mga tuntunin at batas para sa Israel na dapat nilang matutunan at maingatan nilang isagawa ang mga ito. Tinawag si Moises sa ang buong Israel upang sabihin sa kanila ang tipan na sinabi ng Diyos sa Horeb. Ang tipang ito ay hindi ginawa ng Panginoon, sabi dito, sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat ng naritong buhay sa araw na ito. Dito po, sa Exodus chapter 20 verse 1 and 2, sinabi po dito, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. So kung makita po natin ito sa script, sa page 1, so kung makita nyo po, lahat po, tingnan nyo po,
sa page 1 dito po, naging alipin ang mga Israelita sa bansang Ehipto sa loob ng 400 years ayon po sa Biblia. No? Alam po natin ito sa mga tunay na naligtas. No? Napag-aralan po natin ito sa pamamagitan ng Bible Seminar lamang, alam po natin. At dahil sa habag ng Diyos ay sila iniligtas sa pamamagitan ni Moises, tinawid sila sa dagat na pula. At sila ay nakarating sa ilang ng Sinai at sila ay naging malaya mula sa pagkabihag sa bansang Ehipto. Dito na po ibinigay ng Diyos yung 10 utos. Maging tayo din naman noong mga alipin sa kasalanan, subalit dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, niligtas niya tayo sa kasalanan upang mamuhay na may kabanalan alinsunod sa kanyang banal na kalooban. Itong ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Bakit ibinigay pa ng Diyos ang 10 utos kung hindi man natin ito kaya sundin? Dito po sa Galatians chapter 3, verse 19, bakit mayroong kautusan? Ito ay dinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. At ito ay ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapapamagitan. Ibig sabihin po, dahil po sa 10 utos, nakikita po natin ang sitwasyon dito. Bakit po ito ibinigay? Dahil po nakikita ng Diyos yung ating mga kasalanan upang tayo po mismo malalaman din po natin kung ano din po tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po ng kautusan. Una po, upang ipaalam sa mga Israelita kung ano ang pagkatangian ng Diyos, ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi sa mga hintil din naman. Marami sa mga tao ang alam ng nila, ang Diyos ay pag-ibig, na kanyan po yan nakalagay po sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, no? Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang karamihan, hindi talaga nila ito alam. No? Sa mga tao hindi na alam na ang Diyos ay hukom na matuwid. Kaya maraming tao na hindi hinahanap ang tunay na Diyos at hindi nila alam pagkatapos ng kamatayan sila ay harap sa paghukom ng Diyos. Sa awit 7 verse 11 to 12, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisi ang tao, ihasa ng Diyos ang tabak nito sa kanyang ihanda at iumang ang kanyang palaso. Maging tayo rin naman noon, namumuhay sa sariling paraan, walang alam tungkol sa Diyos. Subalit, isa tayo sa kinahabagan at binigyan ng unawa ng Diyos, kaya tumanggap tayo ng biyaya sa kaligtasan at walang kahatulan sa impyerno. So, ibig sabihin, ang Diyos po ang may habag. Hindi tayong gumawa ng paraan upang maligtas. Kaya, dito sa pangalawa, ang 10 utos ay pinakita ng Diyos na siya ay hindi katulad ng tao. Ipinapakita ng Diyos dito, hindi tayo katulad ng isang tao siya. Nakalagay po sa aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19, na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Sinabi ba niya na hindi niya tutuparin? Yan lahat po ay nagagawa po niya. Makita po natin dito sa aklat ng Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9, sa page 2 po, sa ating script, sa page 2, Isaiah 55, verse 8 to 9, sabi po, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamaraan ay aking mga pamamaraan. Sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamaraan ay higit na mataas kaysa iyong mga pamaraan, at aking mga pag-iisip kaysa iyong mga pag-iisip. Siya, yung Diyos, ay higit na makapangyarihan sa lahat sa ibabaw ng lupa. Siya ay ating sinampalatayanan at pinaniwalaan. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya nga po yung Diyos ay perpekto. Ang Diyos ay walang katulad at walang kapantay, walang makakasunod sa kanyang mga utos. Bakit? Sabi po sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit binigay po ng Diyos ang kautusan,
na pinapakita niya, wala tayong kakayanan na sundin siya. Wala tayong kakayanan. Pero, pinapakita dito sa kautusan na ganun tayo sa harapan niyang Diyos na makasalanan. Dahil po sa kanyang habag, wala tayong magagawa, kundi siya mismo ang gumawa ng paraan upang maligtas. Maging sa pagtawid sa mga Israelita sa Ehipto, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang sila ay maligtas. Tayo din naman po. Kaya sabi po dito, Romans chapter 7 verse 12, sa script po natin page 2, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. No? Sa Sinai, tatanggap sila ng utos, ang utos ng Diyos na kamangamangha. No? Ang Diyos ay nagsalita sa gitna ng Sinai, sa pamamagitan ng mga kulog, kidlat, maging sa isang, kaya sila po ay nagkakaroon ng nagkakatakot na sumindak sa taong bayan. Nagkaroon po sila ng mga takot dahil po dito. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita kung kanilang gawin at sundin ang tuntunin ng Diyos. Tatanggapin nila ang pangako ng Diyos at sila ay maging banal na tao ng Diyos. Binalita ito ni Moises sa ang mga salitang ito sa mga bansa, sa bayang Israel. Kaya sabi po dito sa Exodus chapter 19 verse 3 to 5, si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag niya siya ng Panginoon mula sa bundok ng Sinai. Ganito ang sabi mo, sabihin mo sa sambayanan ni Jacob at sabihin mo sa mga anak ng Israel, inyong nakikita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit sa akin. Verse 5, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, tutuparin ang aking tipan, kayo'y maging aking mga sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Nais ng Diyos sa bayang Israel na sundin tuparin ang kanyang mga tipan upang maging kanyang sariling pag-aari at pinili na higit kaysa lahat ng mga bansa upang maging halimbawa sa buong daigdig na mamumuhay na may kabanalan. Maging tayo din naman. Ang tayo po'y pinili sa pagpili ni Kristo, kaya tayo din po ay naging halimbawa sa mga hindi po naligtas. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makalapit ang sambayanan ng Israel sa Kanya. Sa atin din naman, sa pamamagitan ng Bible Seminar, ay binigyan tayo ng pagkakataon na makalapit sa Diyos upang mapakinggan ang Kanyang tinig at malaman ang dakilang kaligtasan niya sa atin sa pamamagitan ng pagganap ng dugo ni Kristo at sinampalatan naman natin at taninindigan para sa buhay na walang hanggan sa langit. Tayo ay pag-aari ng Diyos, isa sa Kanyang pinili upang maging halimbawa sa mga taong hindi pa naligtas sa pamamagitan ng ating pamumuhay na may kabanalan. Tayo pag-aari ng Diyos na pinili. Sa Epeso, makita po natin dito kung ano tayo noon. Epeso chapter 2 verse 12 to 13, na sa panahong iyon kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa tipan ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Verse 13, subalit ngayon ay kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa mga taong hindi pa naligtas, sila ay papalayo sa Diyos. Subalit sa mga tunay na mga Kristiyano, may kaligtasan, naging bahagi tayo sa tipan ng pangako ng Diyos. Tayo ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, gayon tayo ay makalapit sa Diyos. Balikan po natin sa Exodus chapter 19 verse 8 to 9. Exodus chapter 19 verse 8 to 9 sa script po natin page 3. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at iniulat ni Moises inulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ako'y darating sa iyo na isang makapal na ulap upang marinig ng bayan kapag ako'y nakipag-usap sa iyo at paniwalaan ka rin nila
magpakailanman at sinabi ni Moises ang mga salita sa bayan sa Panginoon. Kaya habang iniulat ni Moises sa sambayanan ni Israel ang lahat ng sinabi ng Panginoon upang paniwalaan nila ang mga sinabi ni Moises, ang Panginoon ay dumating sa isang makapal na ulap upang marinig ng bayan ang pag-usap ni Moises sa Panginoon. Kaya ang bayan ay nagsabi, ang lahat na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Sila ay sumampalataya na sinasabi ni Moises sa kanila at ito ay mula sa Diyos dahil sa narinig nila ang tunay na tinig ng Diyos. Sa buhay Kristiyano po natin, kailangan din ma-experience natin na ang Diyos ay kasama natin sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng paggawa at pagtupad ng kanyang mga tuntunin at batas. Kaya ang buong bayan ay nagkaisang sumagot kay Moises mula sa mensahe ng Diyos na sinasabi gagawin namin ang lahat ng pinag-uutos sa amin ng Diyos. Exodus chapter 20, verse 19 to 20, sa script po natin sa page 4, Exodus chapter 20, verse 19 to 20, sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming pakinggan, subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay narito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Kaya po, dito, sinubok ng Diyos ang mga Israelita upang marinig nila ang tinig ng Panginoon upang magkaroon sila ng takot sa Panginoon upang hindi sila magkasala. Yung 10 utos para po sa mga Kristiyano pagkatapos makaligtasan. Kaya ito po, balikan po natin ang Exodus chapter 20, verse 1 to 2. Dahil binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bayan na pagkaalipin. Alipin po mula po sa Ehipto. Ang batas ay nahati kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin sa harap ng Diyos. Ang 10 utos ay nahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay mula sa number 1 hanggang sa 4 na utos ito ay hindi dapat gawin dahil ang Diyos ay buhay at banal, walang iba liban sa Kanya. Pangalawa, kaya dito malalaman mo ang kabanalan at katwiran ng Diyos. Yan po ang una. Ito ay perpektong batas na ibinigay ng Diyos. Number 2, ang kalawa ay mula 5 hanggang 10 ay na utos ito na dapat gawin para naman po sa kapwa-tao. Ang problema ay hindi natin ito mapapanatili. Ipinapakita din ito na hindi kaya sundin ang utos. Tayo ay mga makasalanan dahil sa 10 utos, ipinapakita sa mga tao kung ano ang sitwasyon natin sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi po dito, Romans chapter 3 verse 10, verse 20, sa script po natin, page 5. Romans chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang taong itinuturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Kung isa-isahin pa natin yung 10 utos, mula number 1 hanggang 10, so napakahaba po nito, mahaba po yung oras na ating kakainin. So sana po ipagpatuloy na lang po ito sa ating pag-aaral. Napapakinggan po natin ito sa Bible Seminar at ito po ay panaliwanag po ng detalyado. So isa-isa ko po yan, i-script po natin. So lalaktaw po tayo ng page 7. Dito sa page 7 po, sa page 7, makikita po natin dito, gaya po na binasa natin, walang makakasunod sa 10 utos dahil ipinapakita lang ito ng Diyos sa atin kung ano tayo sa harap niya, kung ano ba tayo, matuwid o makasalanan, na wala pong makakasunod po nito. Kaya kung walang kautusan, sabi po dito, ay hindi natin makilala ang ating sarili na tayo'y makasalanan. Base po sa 10 utos, walang taong makakasunod o makakatupad nito. Walang taong inaaring ganap sa paningin ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa mga Israelita o ang batas upang makilala nila ang kanilang mga sarili na sila ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Wala pong pinag-iba maging sa atin po. Kaya dito,
Kahit sundin mo pa yung siyam, dapat po masunod mo po yun na mula sa iyong pagkabata, mula sa iyong ipinanganak ka, nakaisip ka. Paano kung hindi po, lahat po ay nagkasala. Dito po sa Santiago chapter 2, verse 10, sa page 7 po, Santiago chapter 2, verse 7, sapagkat ang sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit tumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Kahit isa lang po ang mga utos na hindi mo matupad, kahit isa lang ang mga utos ang hindi mo natupad at ang siyam ay natupad mo, naglabag ka pa rin sa kautusan. Kaya't walang tinuturing na ganap sa pamamagitan ng kautusan. Kaya wala pong makakasunod. Kaya ang mga dalubhasa na matatalino sa mga kautusan, subalit hindi nila nalaman ang tungkol sa buhay na walang hanggan, sila ay kaawa-awa sa harapan ng Diyos. Dito po sa aklat ng Lucas chapter 10, verse 25 sa page 7, at may isang dalubhasa ng kautusan na tumindig upang si Jesus ay subukin, na nagsasabi, Guro, anong dapat namin gawin upang mamana ng buhay na walang hanggan? Mayroon po isang matalino sa pagdating po sa Biblia, subalit wala po silang kaalam-alam pagdating po sa buhay ng walang hanggan kung bakit sila ay nagtatanong kay Jesus Christ. May dalawang utos na higit na mahalaga kaysa lahat ng kautusan. Kaya dito sinagot sa ni Jesucristo sa Mateo chapter 22 verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin ninyo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo at buong pag-iisip mo. Verse 38, at ito ang dakila at unang utos, sabi ni Jesucristo. Verse 39, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So kung magawa mo yung ang pag-ibig sa Diyos, ay magagawa mo rin yung pag-ibig sa kapwa. Ang unang utos ay mahalin ang Diyos, ang buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Kung magagawa natin ang unang utos, ay magagawa mo rin natin ang ikalawa, mahalin ang kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya ang kautusan ay ang lahat ng kautusan ay kumbaga nasakop po ito. Dito po sa verse 40, sa dalawang utos na ito ay nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan po ang sabi sa dalawang kautusan. Kaya ang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang dakilang utos upang matutong matakot sa Panginoon, upang maingatan ang lahat niyang tuntunin at mga utos na hindi lang para sa atin, sa mga anak natin, maging sa mga huling salinlahi, upang ituro sa buong sikap sa mga anak at sasabihin sa kanila kapag nakaupo sa bahay, kapag lumalakad sa daan, kapag nahiga sa kubo mabangon. Kahit anuman ang ginagawa, dapat paulit-ulit itong banggitin sa kanila, matutunan nila hanggang sa maitatak sa kanilang mga puso at magawa din nilang maibahagi sa kanilang mga sumusunod sa salinlahi. Kaya't kung bakit nakarating sa panahon natin ngayon na isa tayo sa mga naturuan ng batas at mga tuntunin ng Diyos. Ito. Dapat bang sundin ang batas o hindi? Kung ating ito itatago, ay wala tayong mapapala kung hindi ating ito sasabihin. Kaya sa Proverbs chapter 29 verse 18, sa page 8, kung saan ay walang pangitain, nagpabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Mapalad sa kautusan. Ito po yung kautusan para po sa mga tunay na naligtas, na kung paano po sundin ang alam po ng mga tunay na Kristyano kung paano po yung utos ng Diyos sa kanila. Deuteronomy chapter 30 verse 9, pasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng inyong kamay, ang bunga ng inyong katawan na anak na inyong bakahan at ang bunga ng inyong lupa, sapagkat muling magagalak ang Panginoon sa papasagana sa iyo gaya ng kanyang ikinakagalak sa iyong mga ninuno. Dito po ay makita po natin, gayon pa man, hindi ito mapanatili sa pamamagitan ng formalidad at tungkulin. Ang makasalanang likas ng laman ay hindi maaring panatilihin
panatilihing ang batas. Roma chapter 8 verse 3 sa page 9, Roma chapter 8 verse 3, sapagkat hindi magawa ng kautusan yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos na pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanan, laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Kaya po, ang Diyos nga nagkatawang tao, dahil katawang tao, dahil ang kanyang ililigtas ay yung mga tao. Number 3, dahil ang mga tao ng Israel ay hindi alam ang totoong kahulugan ng batas. Sa Mateo chapter 23 verse 23, kahabag-habag kayo, sabi ni Kristo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba nueva ng anis at kumino, at inyong pinabayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinapabayaan ang iba. So sila po ay mapagkunwari, pinagsabihan sila ni Kristo. Matthew chapter 13 verse 13 sa page 8, page 9 po. Dahil dito ay nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi nila nakikita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig, at hindi sila nakakaunawa. Dapat nating malaman ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng batas, sa magpapasalamat sa Diyos, mamuhay alinsunod sa batas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay katuparan ng batas. Number 4, Roma chapter 8 verse 3-4, sapagkat ang hindi gumagawa ng kautusan yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos na sa pagsugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. Tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Verse 4, upang ang makatwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin, hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So, kaya hinatulan po yung Diyos na nagkatawang laman. Roma chapter 13 verse 10 sa page 9, sabi po dito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Yung kautusan, siya ang katuparan sa pamagitan ng pag-ibig. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo sa makatuwid. Ang mga nagtataglay ng pag-ibig ni Kristo ay namumuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos ng may pagmamahal. Ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng batas ng pag-ibig, nabubuhay sa kusang loob, pagsunod sa batas ng Diyos, sa ilalim ng batas ng pag-ibig. Sa page 10, sabi po dito, sa page 10, Roma chapter 8 verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay, na kay Kristo Jesus ay napalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, Galatia chapter 2 verse 8, dalhin ninyo ang mga pasanin sa isa't isa, at sa gayon ay matupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung ang lahat ng mga batas sa lumang tipan ay pagsama-samahin o maaring ibuod sa isang sulog, isang salita, ito ay pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ang pagmamahal ay ang magmahal upang tuparin ang batas ni Kristo. Ang Israel na nalalaman ang batas ng Diyos ay nabigo. Hindi lamang sa atin dapat ituro ito sa mga tao na may takot sa Diyos ng masigasig, ngunit alamin muna natin ang batas ni Kristo. Kaya po yung kung ibuod nga, sinasabi,
kung pagsamasamahin ang lahat ng kautusan, ang lumalabas dito po ay ang pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ni Kristo. Kaya po hanggang dito na lang po, yung iba pong mga script na pagdating po sa mula number 1 hanggang 10 na 10 utos, maaari po natin itong paggulay-gulayan, pag-aralan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Tayo po yung mukot na langit. Diyos Ama na may makapangyarihan at mahabagin na siya naglalang ng langit at lupa. Muli po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa pagkakataong ito, yung ipinagkaloob upang patuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita sa pamamagitan po ng inyong Biblia, sa pamamagitan din po ng pag-ibig po ninyo. Ito po yung napag-aralan po namin, yung 10 utos, ng ano pong pinakamahalaga at kung bakit po ibinigay ito, upang ang tao po ay magkaroon ng takot sa iyong harapan at hanapin ang tunay na Diyos at higit sa lahat, ang tunay na kaligtasan. Kaya Panginoon, hiniling pa namin ang lahat mga nakikinig ay bigyan niyo po ng pagkaunawa at karunungan, maging din po ang mga nag-aaral. Maraming salamat po. Dahil po dito, ang iyong pag-ibig ay manatili po sa amin sa pamamagitan po ng inyong salita namin mga napakinggan. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Okay. Salamat po.